po. Good morning po sa lahat. Good morning. Ayan. Good morning ulit. Talapakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Ayan po. Maraming salamat sa Panginoon. At narito tayong lahat. Ihanda po natin yung ating mga sarili. So, inaliyahan ko po ang lahat na i-prepare na po natin yung ating mga sarili. Then, inaliyahan ko po ang lahat na sumadali ay pumikit. Then, mag-pray po tayo. Lord, hallelujah, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga. At narito po kaming lahat, Panginoon. Maraming po salamat at dinala ko po kami rito. At yung wala pa ay tulungan mo po, Panginoon, na hindi papunta rito, Panginoon. Proteksyon. Maraming po salamat sa iyo, Panginoon. At mahal na mahal mo po kami. Ihanda mo po, Panginoon, yung aming mga sarili, puso, isipan, Panginoon, sa aming paghahandog ng pasasalamat at papuri sa iyo, Panginoon. Maraming po salamat sa iyo. At sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon, ay malugod ka po, Panginoon, sa amin. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pagpapatuloy, Lord. Amen. Sama-sama po natin buksan yung ating mga Bible at basahin po natin sa Hukom o Judges. Judges chapter 3 verse 10. Judges chapter 3 verse 10. Hukom chapter 3 verse 10. Sabi po dito, yung 10a, yung unang lang. Sabi po sa verse 10, nilukuban siya ng Espiritu ni Yahweh at siya'y naging hukom at pinuno ng Israel. Ayan po. Ang sabi po, nilukuban siya ng Espiritu ni Yahweh at siya'y naging hukom at pinuno ng Israel. Basahin ko na lang po itong aking sabi po dito, nilukuban ng Espiritu ni Yahweh, hindi maaaring lukuban kung puro karumihan ang mga iniisip. Kaya dapat laging handa dahil anytime gagamitin tayo ni Lord to lead. So parang kailangan kasi natin talaga ng Holy Spirit sa ating buhay. At sa Judges na ito, kailangan na malukuban tayo ng banal na Espiritu. Ang Holy Spirit is in us na dapat siya ang palagi kausap. Ang nilukuban ay siguro parang naghahari. Kung naghahari natin ang banal na Espiritu, ang banal na Espiritu palagi ang maghari. God the Holy Spirit, mahal na mahal mo po kami. Nasa amin ka na, pero not forcing us to do lahat ng bagay to worship you. Parang hindi tayo kumbaga parang nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, parang naging alam po ba na nasa atin na alam po natin na tayo ay may Holy Spirit na. Yan po. Meron tayong banal na Espiritu sa ating puso, nananahan na siya sa atin. Parang gano'n. Pero sabi dito, hindi niya tayo pino-force to worship Him. Pero ganun kabait, ganun ka tayo kamahal. Napapaliwala siya, pero hinihintay mo lang kami to allow you to lead para ilid tayo ng banal na Espiritu. Hahayaan natin kung ba minsan kasi tayo yung nasusunod. Sabi dito is kailangan igalang at respeto ang banal na Espiritu na kasama natin palagi. Kasi kaya nga po, di ba, yung sabi ng Panginoong Jesus, kaya siya bumaba dito, yung Emmanuel, ibig sabihin kasama natin palagi ang Diyos. It is the Holy Spirit. Igalang natin at irespeto ang banal na Espiritu, kasama natin siya palagi. Palaging kausapin, hinga ng advice, kung nahihirapan man o hindi.
palagi din magpasalamat. At yan, salamat sa Panginoon at binigyan niya tayo ng kaya parang magkakaroon din tayo ng power kasi ang Diyos talaga ay nananahan na talaga sa atin. Minsan kailangan na natin i-claim at paghariin natin siya, i-allow natin siya, hayaan natin, Lord, ikaw na po lagi ang manguna. Amen. Thank you, Lord, purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, Lord. Sama-sama po tayong tumayo at sama-sama tayong manalangin. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Lord. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Sabi po sa iyong mga salita at nilukuban niya ng Espiritu ng Diyos. Pero meron po tayo na, meron po sinabi na sa iyong devotion ko kanina na meron ding Espiritu ng hidwaan na kapag kami ay gumagawa ng masama, marami kaming ginawang kalokohan, minsan yung spirit ng hidwaan na napakagulo ang ibinibigay mo. Pero Lord, ang gusto mo sa amin ay lukuban kami lahat dito sa aming church. Lukuban po kami, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. At aalaw namin, Panginoon, na maghari ka, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Dahil ikaw talaga, Panginoon, ang Diyos na maghahari at maghahari, Panginoon. Sa piling mo, Panginoon, napakasarap, napakagaan, at secure kami, Panginoon. Wala kaming alalahanin, Panginoon. Dahil ikaw, Diyos na makapangyarihan sa lahat, magpuprotekta sa amin, will cover us, Panginoon, with your divine protection, Panginoon. Maraming pong salamat sa iyo. Ikaw, hindi po kami karapat-dapat, Panginoon. Pero Lord, dinutulog po namin sa iyo ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon. Nagpapalinis po kami, Panginoon. Nagpapakumbaba, Panginoon. I-apply mo po, Panginoon, yung banal na tugon ng Panginoon Jesus, Panginoon, sa puso namin, sa isipan namin. Yes, Lord, salamat po. Linisin mo po kami, Panginoon. At i-alam mo po kami, Panginoon, to worship you, Lord. Walang hadlang, Panginoon. Mamusap ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong mensahe, Panginoon. Mamaya nagagamitin mo ng aming pastorero, Panginoon. I-bless mo po siya, Panginoon. Ikaw po makita sa kanya at pagkalakay mo po siya ng lubos-lubos. Lukuban mo po, Panginoon, ang iyong Holy Spirit. Ang Holy Spirit ko, ikaw ang makita sa lahat-lahat. Maraming po salamat, Panginoon. Yung mga puso namin, Panginoon. Tulungan mo kami yung fire na yun, Panginoon. Ma-ignite lagi, Panginoon. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siyang naglilinis sa amin, Panginoon. Patungo sa lahat ng daan, paglalakbay namin, Panginoon. At sa aming worship service nito, Panginoon, sama-sama, pagpupuri, parangal, pasasalamat sa iyo, Panginoon. Tanging ikaw lang, Panginoon, ang siyang aming itataas, Panginoon, ng parangalan. Maraming pong salamat, Panginoon. Yes, Lord, maraming pong salamat. At lahat ng ito ay panalangin namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah, mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maaari po ba natin bigyan ng isang malakas at masigabong palakpak ang ating pagbuting Panginoon? Ayan. At dami po bang nakikita sa Facebook na mga post na parang ang haba-haba ng January 2025. Pero God is good sa buhay po nating bawat isa kasi si Lord po ay nagbibigay ng mga opportunities and blessings. Si Lord ay nagpe-prepare. I believe that I will put our trust in Him na si Lord ay gumagawa ng paraan at nag-work sa buhay natin. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid? Amen. Muli po, ating po ang hinahanihan ng bawat isa na ihanda ang kanilang mga puso para sa ating pag-awitan. Palakpakan po natin ang mabuting Panginoon at sama-sama natin sa mabuting. At kung ito ay hinahanihan namin ang inyong sa Lord, dito sa gitna natin, Panginoon. Maghalikan mo kami, Lord. Pagpusin mo kami, Lord. Namin ang Holy Spirit, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon. At patuloy, Lord, at patuloy, Lord, sa kami ang mabuting natin, Panginoon. Work in our heart, Panginoon. Work in our heart. May Lord, patuloy makabutin at maraming service, Panginoon. Para sa iyong lahat, para sa iyong iyong isa.
Panginoon sa atin. Patuloy po nating lumhin yung pag-ibig niya na bumabalot sa atin sa araw-araw, minuminuto ng ating mga buhay. Mangusap tayo sa Panginoon, mga kapatid. Yes, Lord. Binubuo tayo ng Panginoon every time na tayo ay nababasag at hindi niya hinahayaan na nahihirapan ang kanyang mga anak. Nakasal-sarado ka na rin. Nakasal-sarado. All these pieces broken and silent, investigated, mended empty-handed, but not forsaken. I've been set free.
How sweet the sound of saving my voice was lost, but now I'm found. You're crying ilatag natin sa Kanya yung heart natin, yung soul natin. At ito'y papalitan ng Lord ng Kanyang Holy Spirit. At siyang mag-guide sa atin. Every step of the way, every minute, every second of our life. This is the time that the Lord is asking for our honest heart, for transparency between the Lord.
Maraming salamat sa Panginoon at tayo ay kanyang sa amazing grace, sa habag na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya po, salamat sa Panginoon. Narito tayong lahat at tayo ay handang magpasalamat sa Panginoon. Sige po, sino po ang gusto magpasalamat kay Lord sa araw na to? Yan, napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Sino po gusto magpasalamat sa Panginoon? Amen. Ayan, dami si Ara. Palampakan natin si Lord sa buhay ni Ara. Tatas na sa amin mga ito eh. Good morning po sa lahat. Gusto ko lang po i-share yung mabuting ginawa ni Lord sa buhay ko. Ibisan ko lang po kasi tinatay na lang po ng nanay ko. Pero yun po, gusto ko lang po basahin kasi may nabasa po akong post sa TikTok na sabi po, someone once said that the hardest part about chasing your dream is trying to understand if God is giving you signs to stop or if He is testing your faith to keep going. So, nung Friday po kasi, second year and magsa-second sem na po, syempre, normal naman po sa ating mga Christians na dumaranas sa mga pagsubok sa buhay, financially, emotionally, mentally, and mostly nga spiritually pa. Pero yun, nung Friday, try ako pumunta ng EYA kasi kailangan kong i-compile yung requirements na kulang ko dahil transferring ako and ang hindi ko pa napapasa is yung TOR ko na siya yung pinaka-importanting requirements transfer ka. So, ayun, parang binigyan ko na kasi yung sarili ko ng ultimatum na sabi ko, nagdadawat na kasi ako if ito talaga yung track na will ni Lord na tahakin ko kung medtech ba talaga yung ganyang course na i-take ko. So sabi ko, parang ang dami ng mga trials na hinaharap ko. Sabi ko, Lord, ito ba talaga yung gusto mo? Ito ba talaga yung will mo na kunin ko course? And yun, sunod-sunod yun. Tapos ng self-doubt, pag-overthink. Tapos, yung time na nandun na ako sa ilang, sabi ko, pag ito, hindi ako inalaw ng EYA na makapag-enroll na walang TOR. Ito na yung matagal kong pinagpa-pray na sagot kay Lord na baka nga hindi muna, baka post na sa pag-aaral and baka may iba siyang plano for a while. Tapos, yun, pumasok ako sa admission office and kinausap na ako ng director doon. Ang sabi sa akin is, hindi talaga pwede makapag-enroll kasi nga, rules din ng school nila na pag walang TOR, hindi ka makakapag-enroll. So, tanggap ko na sa sarili ko, nung lumabas ako ng pinto, tanggap ko na sa sarili ko, sabi ko, okay, ito na yung Lord na baka nga, may iba ka ng plano para sa akin. So, sabi ko na lang kay mama noon, mag-settle na lang muna kami no, remaining balance para kahit pa paano, mabawasan yung tinik namin sa pagdating sa pagsasettle sa school. So, nandun na, naka-line up na ako dun sa may cashier. Maya, unexpected, habang nag-pray ako, sabi ko, Lord, tinatanggap ko na ito na, yung bago mong will para sa akin. Lumapit sa akin yung director na kumausap sa akin dun sa admin. And bigla sabi niya sa akin, kamusta? Sabi niya ganun. Sabi ko, wala po, susunod na lang po ako kung hindi talaga pwede na makapag-enroll, ganyan. Tapos nagulat ako, sobrang praise God kasi hindi ko ina-expect yung sinagot niya sa akin na bumalik daw po ako ng admission office, na mag-fill up daw po ako ng waiver doon, and para po, after nun, i-assess po ako sa medtech department and para makapag-proceed na po ng enrollment. Tapos sabi ko, pwede po yun? Kasi diba, sabi niyo po, hindi po pwede. Kasi syempre mananagot po yung director if ever hindi ako makapagpasa ng TOR, tapos nakapag-enroll ako, parang illegal po kasi pag gano'n na enroll ka tapos wala kang TOR. Tapos sabi na, pwede yan, basta asikasuhin mo na yung TOR mo. Sabi ko, grabe Lord, sobrang praise God talaga kasi, alam mo yun, lumabas ako ng pintuan nung unang pagpasok ko na admission office na imposible na lahat. Tapos babalik ako gagawin, ginawa ni Lord na imposible lahat. Kaya sabi ko, Lord, grabe ka talaga. In just one snap, kaya mo gawin lahat na fall into place. Kaya sabi ko,
sobrang tulala ako nun. And nung may nabasa pa akong post din sa TikTok, kasi pala TikTok ako. Sabi dun is, many times we ask God to fix our situations, not realizing that it will be God using our situation to fix us, to test our faith, to strengthen it. Don't let your circumstances draw you away from God. Let them draw you nearer to Him, because it is through the testing of our faith that we grow into the character God originated us to become. So, minsan kasi dumaranas talaga tayo sa buhay natin na hindi natin alam kung rule ba talaga ito ni Lord, magkakaroon tayo ng doubts. Pero yun nga, trusting Him and isurrender lang talaga lahat kay Lord, at makikita natin kung ano talaga yung totoong kalooban niya para sa atin. So, to God be all the glory po. Thank you, Lord. Hindi talaga kaya tawanan yung favor na Lord para sa atin. Sige po, sino pa po gusto? May isa na lang. Nakanta po. Thank you po. Gusto ko lang po ipagpasalamat na yung natapos na birthday ay sa mga opportunities na binigay ni Lord, at sa panibagong taon na I pray sana mas madaming blessings, mas madaming opportunities. Yun lang po. Thank you po. Amen. Thank you, Lord. Happy birthday. Basta manatili lang tayo sa Panginoon. Sigurado yun yung opportunity, favor, nasa atin din. Pagkakalood sa ating Panginoon. Yan po, i-prepare na po natin yung ating mga sarili para sa message ng Panginoon, at ihanda na po natin. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng inyong pastor. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Love to welcome po ang lahat sa ating pong gawain this morning. Minsan kami natin palakpak ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa mga patotoo sa life ni Ara and ni Sia, no? And big happy birthday. And it's great to be in the presence of our Lord. Dahil tunay pagkain nasa presensya ng Panginoon, tayo ay lumalakas. Amen po ba yung mga kapatid? Amen. Sabihin mo sa katay mo, palalakasin ka pa ni Lord. Mas palalakasin ka pa ni Lord. Oh. And contrary sa sinabi ni Honey kanina na mabilis daw, matagal daw ang January 2025, iba naman yung mga nakikita ko. No? Parang ang pakiramdam ko, ito ata ang pinakamabilis sa January. May nag-agree ko. Pinakamabilis sa January. Parang last Sunday na agad. Alam ko, ang bilis. January, last Sunday na po agad. And tatawid na po tayo ng February. Baka di natin mamalayan December na ulit. Ano po, may papuri sa Panginoon. And speaking of mabilis lang ang January, for this morning, same with our message, magiging mabilis lamang din po. Unfortunately, magiging mabilis lamang po ang message. Yes, makapag-email agad lang. Yes, makapag-Facebook. Medyo mabilis lamang po ang message, for we will have a special activity after the service, and we will have a meeting ng mga leaders later after. And let us read. Ready na po ba tayo? Hilig, magbasa ng salita ng ating Panginoong Diyos? Sabi mo sa katabi mo, handa na ako kapatid. Parang hindi pa tayo handa. I'd love to welcome palagi sa mga cell group ni Michael yan. Parang yung mga bago mo mga nakikita. Sige, Lord, sa... Yeah, thank you. Sige, kikilanin namin kay leaders. And let us read. Ayan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. So Daniel chapter 3, verse 16 to 18. Ayan. Sa story ni Lord sa buhay ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Familiar po ba tayo lahat sa story ni Shadrach, Meshach, and Abednego? Sige po, basahin po natin. Daniel chapter 3, verse 16 to 18. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him,
King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. Verse 17, if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. And verse 18, but even if it does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Let us pray. Lord, Heavenly Father, minsan pa kami po ay dumudulog sa iyong harapan sa oras na ito. Nagpapakumbaba, Panginoon. Inaasam-asam, Lord God, ang iyong dakilang presensya sa umagang ito na i-restore po kami, Panginoon. Palakasin po kami, Lord God, sa nagdaang linggo, sa lahat po na aming mga hinarap, pinagdaanan, mga pagsubok, mga problema. Kami, Lord God, ay nakaranas, Lord God, ng panghihina, ay Lord God, ng kapaguran. But Lord, sa iyong bahay-sambahan, Lord, in your house, Lord God, we will regain our strength, Panginoon. For you are our rock, you are our shelter, Panginoon. And Lord, as we hear your word, Lord God, through the life of Shadrach, Meshach, and Abednego, Lord God, pray, Father, Lord God, na patuloy niyo po kaming palakasin pa. And Lord, tulad ng kanila pong naisagot sa hari, Panginoon, even if kahit hindi, Lord God, we will, Lord, makita, Lord God, yung faith, Panginoon, na inilagay niyo po sa amin. Maraming salamat po, Ama. Minsan pa, nataas po namin sa inyo ang lahat. Langit sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, maaari na po tayo makaupo. Medyo nag-ano po yung ating mic, no? So, ano na po? As a speaker, ako. Papuring sa Panginoon. Parang nung nabanggit ko po ata na mabilis yung message, Pastor, narinig ko na yun Ako, patayimer ako po yung aking sarili. Baka po by 9:20, as much as we could. But hope na mas, welcome po kay Brother Nelson. Wow, Lord, ako. Happy New Year po, Brother Nelson. Yung akin po pamasko. Biro lamang po. And pinamagatan ko po ang mensahe ngayong umaga sa atin pong mensahe, kahit hindi. Kahit hindi. As we have read the story, lumapit si Shadrach, Meshach, and Abednego. Mahal na hari ni Nebuchadnezzar. Mahal na hari hindi na po kami dedepend sa mahal na hari. Kami po ay guilty. Kami po ay hindi na magdedepend sa aming sarili. Grabe po yung tapang, no, na yun ang sabihin nila na hindi nila sinunod si Hari Nebuchadnezzar na sumamba sa ginawa niyang idolo. Sabi nila, ililigtas kami ng aming Diyos sa iyong mga kamay. Pero sabi nila, kahit hindi. Sabi ko po dito. Sa verse 18, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong Diyos. Nisasamba sa rebuldong ginagawa niya. Wow! Praise the Lord. We know the story. We know the story. Pwede pong makita yung kamay na nakakaalam ng story. Honest lang po. Hindi pa po ba read? I want to read because we may have learned, we have known the story. Alam na po natin yung ending. Ano po nangyari sa kanila? Sila ay iniligtas na ating Panginoong Jesus. Ano po? And when we know the story, we may have just have the conclusion. Ano po sa story? Thank you, Lord, kasi ang galing ng faith nila. They're Bible heroes. Wow, tindi ng faith nila. Niligtas sila ng ating Panginoong Diyos. But na-overlook natin yung, let's say, human side. Ano po? Nitong story na ito. Because I've been reading the Bible lately. I've been trying to imagine myself in the position of the characters in the Bible. And one of them is this three young men. Ano po? And familiar po, back in pandemic, medyo nahilig po ako sa panonood ng mga movie reviews sa Facebook. Kung familiar po kayo sa mga nagnanarrate na AI, isang lalaki, pumunta siya sa gubat. May nakita siya na isang mahiwagang puno at ito'y kanyang nilapitan. Familiar po ba? medyo naparami ako ng loob ng gano'n, no? Medyo nagkakaroon na ata yung boses. Isang babae, may nakilala siya, isang lalaki. May mga ganyan, parang
Tapos, may mga ganong may mga ganong background music na talaga kahit hindi mo napanood yung movie dahil lang doon sa summary, nakuha mo na. Oh, and one of the movies perhaps I would love to share to get the point is The Miracle in Hudson River. Familiar po ba kayo? Miracle in Hudson River. To make the story short, siguro yung summary ng story. Merong isang piloto po, and 3 minutes into the pag-abante o paglipad ng aeroplano, 3 minutes into the air, sila ay nasira yung kanilang engine. May mga nakasalubong silang ibon, and the pilot had to decide, and ang ginawa niya is nilanding niya yung aeroplano sa ilog. And naligtas sa mga pasahero at lahat, ligtas. And pagpapatuloy, ngayon, investigahan itong si Captain Sully. Captain Sully, na kasi syempre, bakit niya doon nilanding, bakit hindi niya nalang ibinalik, sayang yung aeroplano na nalubog sa ilog, maaari mamatay pa yung mga tao sa ilog. And so, it was back in 2009. This was a real story. Isang piloto. May nalang matandaan niya, no? And dun sa trial, dun sa courtroom, pinakita yung simulation ng mga pilot na kung binalik niya sana agad is makalanding ng safe dun sa airport. Kasi 3 minutes up in the air pa lang naman eh. Hindi masyado, ang problema lang, hindi pa masyadong mataas yung aeroplano. And pinakita sa simulation na kung bumalik agad si Captain Sully, nakalanding sana, hindi sana nasayang yung aeroplano. And after ng simulation, nung kinausap na, sinabi ni Captain Sully, may hindi kayo na consider. May na-realize si Captain Sully about the human factor of what happened. Isipin niyo kung kayo yung nasa sitwasyon na yun. May isip nyo na bagad na bumalik. Isipin nyo yung mga tao sa iyong likuran, yung mga pasahero, isipin nyo yung mga tao na gagawin. Ang daming calculations. And so, the best thing na naisip ni Captain Sully is to dive into the river. Kasi may mga nakasulubong ipin yung engine and it failed both engines. And pinadagdag nila sa simulation. Sige, roughly mag-estimate ka 30 seconds. Idagdag mo yung 30 seconds ng human factor or pag-iisip dito sa pangyayaring ito. So, didagdag nila, pinalipad nila na simulation, may 2 piloto ulit. Didagdag 30 seconds, alam niyo po nangyari, nag-crash yung aeroplano sa gitna ng city. And it would have cost thousands of lives. Bumangga po sa isang building ayon sa simulation. Pinatay na agad yung simulation. Perhaps we have known the story. When we hear Shadrach, Meshach, and Abednego, wow, Bible heroes, grabe yung faith nila, no? Grabe yung kanilang faith kay Lord. But sometimes, there's this, human tao pa rin po sila. Tao pa rin po sila. There's human error, limitations, emotions, fear. Ang tao po takot masunog. Amen? Yung mga nag-koji, mga nag-skincare, mga takot masunog, no? Ayaw po natin. Ako okay lang. May dalawang laging payong, sunblock, ganyan po. Or kahit sa pag magluluto ng isda, ayaw natin yung talsik ng mantika, takot po tayo mapasok. But we see the faith nitong tatlo na po, that when we realize that faith is not just a declaration, na po, it's just something that we say that, Lord, I have faith in you. Faith, makinig po tayo, brothers and sisters, faith is a commitment to the end. Again, let me say, faith is commitment to the end. But what we say, what is a commitment? Ako? Pwede pong paki-next po natin. Ayan. Commitment. Commitment is doing something you said you would do long after the feeling of excitement is gone. Commitment is doing something you said you would do long after the feeling of excitement is gone. Commit. You commit. Sino po bang may New Year's resolution dito? Sino po bang makita ang kamay? Ako medyo sinuko ako na po. Sabi ko, Lord, commit na lang. I'll commit ako for this 2025, for the things that we have to do.
sa atin pong Project 47. No turning back na po, no, talagang tuloy-tuloy na po natin ipag-pray yung inyo pong lingkod at syempre si teacher. And the feeling of excitement and commitment, something we would do. Sinabi mo, gagawin mo, even kahit wala na yung feeling. Po. And sadly, we see a lot of movies in real life sa ating mga kapitbahay malapit sa buhay. There are failed marriages. There are failed marriages. Kasi akala nila yung love is just emotions, this jittery feeling, the butterfly in the stomach, na talagang walang makakapaghiwalay sa iyo. Talagang nung nakita mo siya naglalakad sa, ay, ganda-ganda ng asawa. Naiyak-iyak pa yung iba, yung paglabang sumasalubong yung buhay. But one day, pagising ng lalaki, sinabi niya sa asawa niya, Han, sorry, wala na akong nararamdaman. After all these years, wala na akong nararamdaman. Nahigaan mo yung braso man. Pero wala nang nararamdaman. I just woke up. It's not you, it's me. And very sad na na isang mag-asawa. Marriage is a commitment. Amen? Amen? Ito po ay sinampaang atin po hindi lang sa atin pong kabiyak kundi sa Diyos. It is a commitment for richer, for poorer, for sickness and in health, for better, for worse. It is a commitment. Pag nakikita natin yung bride po, I can't wait sa amin po na dyan. I don't know how many years pa. But I've always had this picture, Jen, na talagang, naglalakad na siya sa aisle. Sa kanta, hindi tayo pwede. Ay, mali pa na yung kanta. Sorry. Ano pala? Kung ano man. Ano po na? And every day we would say na talagang every day, ganda-ganda niya. Por akala nila, sa araw-araw ng married life, na ganun yung pakiramdam. Hindi po, mga kapatid, hindi po ganun ang pakiramdam araw-araw. As I've read a lot of books about marriage, it's not about that. And talagang pag-ising sa umaga, hindi ganun na parang the same the wedding. Ang ganda-ganda niya. 10 years ganun pa rin. Parang sobrang robot na po siguro. Or sobrang nasa libro na lang mababasa. And parang feeling ko minsan ganun. Hindi ko alam kung nakukwitan pa ba sa akin si Jen. Siguro, no? Hindi ko naman siya masisi. Ako, no? Pero kahit hindi mo na nararamdaman, even if you don't feel, you commit. Kahit hindi na nararamdaman, sometimes I have heard of a book of a marriage na I don't feel like kissing my husband or my wife, but I still do. Because it's a commitment. It's an action. It's the action. Love is action. Commitment, you do something you should do, you would do even after the feeling of excitement is gone. Ang feelings po kasi, nagpa-fluctuate yan mga kapatid. And sa ating pong faith, going back na po sa ating faith when we realize that we were sinners and we were saved by our Lord Jesus, nasumpungan natin yung kaligtasan ng ating Panginoon, nasumpungan natin yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pagpapatawad, yung kalayaan sa kasalanan, nauna nating nakilala ating Panginoon. The first time that we fell in love with our Lord, I surrender my life to you, Lord. Sa'yo na ang buhay ko. Lord, I give you my heart. Lord, sa'yo na lahat. I surrender. Lord, you are my Lord, my Savior. Lord, susunod ako. And kahit hindi komportable, even if it doesn't feel good, Lord, pag tayo ay nasa mga convention, nasa mga mentoring, nasa mga training, we are so fired up na, Lord, susunod ako. Pero kinabukasan, it's not a feeling. Kasi masarap mag-commit kay Lord Jesus, masarap mag-commit sa ating faith, pag sinasagot natin ng prayers mo, amen? Pag everything was going smooth sa iyong life, ang sarap mag-commit kay Lord. Minsan, maraming beses na parang, Lord, tayo na mag-comment ako, Lord, sana makulimlim na, Lord, sana wag umulan kasi wala akong payo.
Then may papatak na, kasi tigil, or Lord, thank you. Or sometimes mag-commute, sa the Lord may jeep agad, hindi na maghihintay. Hindi darating agad, Lord, thank you. I know you have experience ng mga simple request nyo kay Lord na tinatago, Lord, thank you, ang bait mo. Naidinig mo ako. I know you have a lot of that experiences as well. Ano po? Pero minsan, sometimes, kahit anong pray mo, wala namang nangyayari. Amen? Po? Lord, nawa gumaling yung mahal ko sa buhay. Lord, nawa yung hinihintay kong trabaho dumating na. Po? Lord, ba't hindi pa rin ako nakakaahon sa sitwasyon ko ngayon? And sometimes, pag walang sagot si Lord, bumibitaw tayo kay Lord. Po? Bibitaw na lang tayo kay Lord. Kasi si Lord, sabi natin, ay, kala ko ba Lord, mabuti ka. Ang Panginoon natin po ay hindi lang siya mabuti. Ang Panginoon po nating Diyos ay hindi lang pinakamabuti sa lahat. Siya rin po ay ang pinakamatalino sa lahat. Amen po? Alam ni Lord yung mangyayari sa hinaharap. Opo, God knows your heart. God knows your intention. Opo? Ayan, may umiyak tayo na ano na baby. Baka paalam na si baby. Opo, God knows your heart. God knows your intention. Whenever you prayed it the first time, God knows yung pinakaloob ng ating puso. But sometimes na po talagang hindi nasasagot ni Lord. But we know, amen, that God works together. God makes all things work together for the good. Amen? Amen po. And if it would bring Him glory, po may display yung kanyang kapangyarihan. At sometimes God would allow things in our life, some hardships, and it would bring someone back to Lord. Bakit naman hindi? Po? Baka may gustong ipasurrender sa'yo si Lord, kaya hindi niya pa sinasagot. Po? But our thoughts is higher than His thoughts. His ways are higher than our ways. Baliktad po pala na His ways are higher than our ways and His thoughts are higher than our thoughts. Po? Walang makakaruro sa isip na ating Panginoon. Ano naman po yung kinalaman nito sa tatlo? Po mga kapatid, again, faith is not just to declare, you commit, ano po, as we move on to our 2025, ano po, sa taon po na ito, we hold on to our commitment sa ating Panginoon. Even if it's not comfortable, even if it doesn't feel good, ano po, even in the face of them. Kasi iniisip po ng tatlong ito, na kapatid, na pwede silang mamatay. You go through a king, may nagsumbong sa kanya, may mga sumbongero talaga eh, no? Itong tatlong ito, alam di nagaan, di nagpa-pray, di nag-worship sa'yo. Patayin mo ka. Yung mga ganyan talaga sa buhay natin. But when we go attest, when we are doing not something wrong, wala tayong ginagawang mali, lahat ay talaga nakakalugod sa Lord, ano po? Nandun yung pwede silang mamatay. Ano po? Kasi malayo pa, at ito pong tatlong pong ito, hindi po ang situation po nila is exile po sila. O sa Tagalog sila po ay pinatapon. Po, ang kanila pong hari ay natalo sa digmaan, sa gera kay King Nebuchadnezzar, ang mga Israelites po, kung ibang mga bihag ay pinapunta sa Babylon. At yan po sila tatlo. Po, and sila po ay prisoners of war. Po, galing po sila sa talo. Galing po sila sa malaking talo. And kung iisipin, matagal na po yung kanilang reference mula sa last miracle na ating Panginoong Diyos. Po, kung iisipin natin, malayo pa sila sa miracle ni Lord kay Moses. No po, malayo pa yung miracle. Hindi nila personally nakita yung pag-split ng Red Sea. Hindi nila nakita yung plagues na pinadala ni Lord sa Egypt. Hindi nila nakita yung manna. They just read it. Or they just, the oral tradition, pinasa-pasa. Po, walang malapit na reference sa panahon nila. But praise God right now, po, we believe that God is the same God yesterday, today, and forevermore. Amen? Amen, po. And we may have just read the stories, we know that it's real. Po, it has been proven by scholars, by historians, and talagang nakita po natin yung resurrection ng ating Panginoon.
And dito nga po sa situation na itong tatlo ni Shadrach, Meshach, and Abednego, nakita nila yung kanilang hari na pinatay, yung kanilang prinsipe pinatay, yung kanilang bayan ay inaalipin, mga kapatid. And kaya po sila in-exile, kaya po sila tinuturuan kasi tinatry na burahin yung kanilang identity. Tinuturuan sila ng panibagong lengguwahe, yung kanilang mga kultura, tinuturoy sa Babylonians, as well sa mga pagkain. Kung matatandaan niyo po, pinapakain sila ng mga pagkain ng hari, pero ayaw nila, gusto nila gulay lang. Po? And talagang buburahin yung identity nila as a Jew. And ito naman po mga hari, kaya po itong si King Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng napakataas na estatwa niya. Opo, like 24 feet high of gold. Opo, because this ancient Jews, ancient empires, opo, sila Caesar, ang tawag po sila ay God King. If you were an emperor before, back then, if you were a king, you would treat yourself as a god. You would treat yourself as a God King. Ano po? And yun po yung tingin nila sa mga sarili nila. And sabi nila, after po na itong sagutan nitong ni King Nebuchadnezzar, the tatlo, ano po, totoo ba na hindi kayo sumamba? Pinatawag eh. Totoo ba na hindi kayo sumamba? Sa pinagawa kong sa pinagawa kong imahe? Sa lahat ng kabutihan ko sa inyo, pinakain ko kayo, binigyan ko kayo ng lodging, po. Special pa yung tinitirahan nyo, pagkain, tinuruan ko ng education, lahat-lahat binigay ko sa inyo. Kasi ito isasambal lang kayo sa imahe ko, hindi nyo magawa. Po. And wala ba pong, hindi na po nangatwiran itong tatlo, mahal na hari. Po, may galang pa rin. Po, may galang pa rin. Gano'ng kasama itong hari na ito, magalang pa rin. Ano po, mahal na hari, Your Majesty, hindi na po namin dedepensahan yung aming sarili. Alam po namin na itatapon nyo na po kami dyan. Pag tinapon po kami dyan, ililigtas po kami ng aming Diyos. Pero kahit hindi kami sasamba sa inyo. Alam nila yung totoong Diyos. Handang-handa na sila. Ano po? And ito yung faith na commitment, ano po, susundin namin ang Diyos, hindi ang tao. Amen? Can you have this commitment ang ating susundin ay Diyos at hindi tao? Po, ito yung declaration of faith, no po, na ito yung declaration of faith na binanggit nila. Ililigtas kami ng Diyos namin. It's a declaration of faith na ililigtas kami ni Lord. Wow, what a declaration of faith. Pero yung commitment part, the commitment na kanilang binanggit, Lord, kahit hari, mahal na hari, pero kahit hindi. Po? And makita po natin sa story, hindi ko na po nailagay dyan. Opo, sila po ay ginapos na mula sa galit, yung hari. Opo, sa sagot nila, na mula sa galit. At pinatapon sila, pinadakip sila sa mightiest men, strongest soldier pa yung pinadakip sa kanila. Opo, ilalapit na sila sa pugon. Ang sinabi ng hari, ipapainit kayo ng 7 ulit na init. 7 times hotter than the usual. Ano po? Mas may 7 times. Itong dadali na sila nung isa sa mightiest men. Una pang mamatay. Yung nagdala sa kanila. Malakas yun ha, hindi yun basta-basta. Nauna pang mamatay doon sa tatlo. And ang hirap i-imagine ng tatlo na dadali na sila sa pugon. Ang laki ng references nila ng miracle ni God. Siguro kung ang huli pala nilang reference kay Daniel, sa David and Goliath, kila Elijah, yung ganun pakalayo yung reference nila. Parang, I was standing in there, parang, I can't imagine na sinasabi nila, get ready for your miracle, hindi tayo masusunog. 7 times. May nakita na silang namatay sa tabi nila. To put it in a human perspective, this meant, perhaps we can just ask the Lord in heaven, or yung tatlo, that they would come na makilala natin sila in heaven one day. But I could not imagine that they will be so joyful. Kasi nabanggit nila yung phrase na kahit hindi. They were ready to die. Kahit hindi kami iligtas, hindi kami susunod sa Diyos niyo.
And siguro paalam na sila, kita-kita lang tayo sa resurrection mo. Ito na pala, huli nating ano. I was reading the verse 15 as I have read. Sabi ko dito nagkamali si Haring Nebuchadnezzar. Dito siya nagkamali. Give me 10 minutes. Dito nagkamali si Haring Nebuchadnezzar. If we would read sa Daniel chapter 3 verse 15. Ito po yung decree ng hari na sa kanyang ginawang estatwa ay pag tumunod yung mga instrumento is kailangan lahat ay yumuko, lahat ay sumamba. Verse 15, inuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipapahagis ko kayo sa mga naglalagablab na bukod. Second part, sa palagay ba ninyo may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Sabi ko, okay ni. Haring Nebuchadnezzar, okay ni. Kaso binanggit mo pa to. Sa palagay ba ninyo may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Ano po ba ang ibig kong sabihin? Hinamak niya pa ang pangalan ng Diyos. Hinamak niya pa ang pangalan ng Diyos. If we would move forward sa mga pictures po. Sige po, forward po sa mga pictures po. Ayan. If you were familiar, ano po yung nasa may pinaka-top left part? Familiar po ba kayo? Titanic. Ano po sabi ng mga nakabuo ng Titanic after nilang mabuo? Even God can sink this ship. Grabe yung claim, ha? Pwede namang lumayag na lang kayo eh. Sa baba po. Kilala niyo po ba? Ano po ang kanyang nasabi? I am more famous than Jesus Christ. And siya po ay napatay ng kanyang na medyo masakit na nasaktan po dun sa kanyang sinabi. And lastly, ito pong recent sa Golden Globe Awards po ba ito? Na po, one of the MCs mocked God. Parang yung sa mga pag makakuha ng award, magpapasalamat, yung mga shoutouts po sa mga cast and crew daw, 11. Maraming salamat sa cast and crew. Sa aking mom, 3. Sa God daw, wala. Yes. Parang ano pa, for this godless city. Para saan? Para saan? Whenever I watch series or whenever I watch American films, pag everytime po babanggit po yung pangalan ng ating Panginoong Diyos as a curse, ano po? Para pag may expression ng Jesus Christ. After kong makangiti, haba akong nakangiti, bigla po akong magiging neutral. Napapansin niyo po yun sa mga cultural na mga movies, sa western po, madalas po nilang gamitin expression yung pangalan ng ating Panginoon. And kung si Lord, gumawa siya ng 10 commandments na ibibigay sa Israelites. 10 utos, bibigay ko sa inyo. Nasa top 4, do not use the name of your Lord God in vain. And every time talaga na pag naririnig ko yung may mga ganong phrase, either titigilan ko lang manood, kung medyo tolerable naman, tutuloy ko pa rin, pero medyo, wala na ako sa mood. Because it's the name above all names. Amen? Oh, it's a name that, ito yung pangalan na binigay dito sa atin na wala na ibang binigay dito sa pangalan dito sa lupa para tayo ay maligtas. Ano po? And, ano pong nangyari? Bumagsak, namatay sa kasamang palad LA fires. Halos abo. Marami pa po, hindi ko na po isasali. The time they mocked the Lord, the God, creator of heaven and the earth, po, may paglalagyan.
And moving forward po, no, sa pwede pong pakiback sa verse po natin. Po. Sayang eh. Hinamak pa naging Nebuchadnezzar. Verse 25. Ito na po, no? Nung sila po ay tinapon na, sinabi ng hari, tingnan ninyo, 4 na ang nakikita kong palakad-lakad sa gitna ng apoy. Hindi na sila nakagapos at hindi na sila nasusunog. At ang isa sa kanila ay parang Diyos. 3 silang itinapon nung sumilip ang hari sa loob ng pugon. 4 na sila. And I believe this is one of the appearance of our Lord Jesus sa Old Testament. That our Lord Jesus was with them, protecting them. And ang nakakabilib pa po mga kapatid, ano po? Pwede pong paki-next po na verse. Baka po next verse na po natin ito. Yan. Sa verse 27, pagkatapos nagtipon sa kanila ang mga gobernador, mayor, komisyoner, at iba pang mga opisyal ng hari. At nakita nilang hindi man lang sila napinsala ng apoy, ni hindi nag-amoy uso ang kanilang buhok o damit. Wow! Ni walang marka ng apoy. Ni amo. Pag dumaan nga tayo sa may mga nagsisiga, pag lagpas natin, pag amoy mo ng damit mo, amoy uso ko na yun. Nakakainis. Pero lamang po. But them, nasa gitna sila mismo ng pugon. 7 times up. Paglabas, hindi man lang amoy puso. Hindi man lang amoy apoy. So, pag sila po ba ay namatay, hindi na nila kasama si Lord? Tanong. Pag sila po ba ay namatay, kasama pa rin po ba din sila Lord? Ay namatay, hindi malakas yung faith. Haha. It doesn't go that way. Na po? Pag sila po ay namatay, sinamahan pa rin sila ni Lord. Na po? They will be in our Lord's presence. Si Isaiah, faithfully, or one of the prophets, nilaghari ng kalahati. Na po? Wala po siya sa Bible, but it's in the book of traditions of the Jew. Si Tyndale, bilisan ko na lang po. Si Tyndale, siya po yung nag-translate ng Bible into English. Siya po ay sinunog. Nakaligtas po ba siya? Hindi. Pero hindi niya pa kasama ang Diyos? Hindi rin. Because we see na po yung pag-prosper ng kanyang ministry ay umabot pa rin po sa atin ngayon. Na po, ito pong si William Tyndale. Grabe yung binless ni Lord yung sacrifice. From Hebrew to Greek, to translate it into English, all his life. All turned out para siya ay masunog ng buhay. Mapaso nga lang eh, masakit na eh. Isipin mo, buong katawan mo. Po, for the faith na po, na pinaglalaban natin. Na po, para sa kingdom ng ating Panginoong Diyos. And this commitment, ito pong commitment to our faith is not easy. Hindi po siya walk in the park, mga kapatid, na hindi po itong tatlong ito ay maging illustration natin. Oh, kita mo, pag may faith ka, hindi ka na mamamatay pag tumalon ka sa pugon. Hindi po ganun, mga kapatid. No po? And pag inisip po natin nung sabi lang bakit hindi, masabi po ba natin double-minded? Masasabi po ba natin na double-minded? No po, na kahit hindi. This would be the last part na po ng message na po. We would see that itong tatlong po ito ay solid-minded sa kanilang faith. Po, yung kanilang commitment kay Lord ay hindi kayang baliin ng sitwasyon. Amen? Amen? Pwede po paki-next po. As we end the message, perhaps, what would be your commitment to the Lord? Po? Perhaps huwag natin sabihin right New Year's resolution. We can just term it, what is your commitment to the Lord this 2025? I believe leaders later, we will have our, perhaps, pa-refresh tayo na ating mga commitment sa Lord. But as we all get there na po, ano po yung maaari nating mai-commit kay Lord po? Maaaring may gusto siyang
ipasurrender sa atin. May pinapagawa siya sa atin. May pinapakausap tayong kaibigan from long lost time. May gusto siya tayong patawarin. May gusto siya tayong mahalin. Something that God puts in your heart. Gustong patawarin. Si Paul, lumapit kay Lord, Lord, can you remove the thorn in the flesh? Hindi inalis ni Lord. Si Paul ba umalis kay Lord? Hindi. Po? Because sometimes, ang mga mananampalataya minsan umaalis sa faith kasi akala nila yung oras na gusto nila ay oras ng Diyos. Makita po natin mga kapatid na ang oras ng Diyos ay magkaiba po sa oras ng tao. Amen? Po? Perhaps you've been praying, Lord, gusto ko itong mangyari, itong prayer request na ito. Tagal na. Hindi pa rin dumarating. Pastor Ferdy, lagi tayong ina-encourage about our prayer request. Si Abraham, ilang taon, naghintay. No po? Talagang, sometimes it may take time to build our character, to build our faith, to build our trust in the Lord. No po? Kasi minsan pag humihingi tayo kay Lord, parang wala ng respect, parang wala ng humility. Lord, pengin parking. Kapag may ano. Pag hindi ba binigay ni Lord yung prayer request natin, magagalit pa tayo sa Kanya. Marahil, magatampo. Some of us may turn back our faith. Ano po? Pag hindi ka crush ng crush mo, but is that faith commitment? Ganun mo ba i-describe yung faith mo? And this morning, as we face 2025 further mga kapatid, nakita natin na yung faith natin is just something that we declare in our mouths. It's not something, a good phrase, but it is a commitment, even in death. Lord, kaya mo akong iligtas. Thank you, Lord. Pero kahit hindi, mananatili ako sa iyo. Amen po ba yung mga kapatid? Amen. Let us pray. Lord, Heavenly Father, we give you praise and honor. Maraming salamat po, Ama, sa pagpapaalala po sa amin, Lord God, na amin pong commitment, sa amin pong pananampalataya sa iyo, na ang aming faith, Panginoon, ay hindi lang emotions, Lord God, hindi lang ito something na aming naisap, na banggit na aming bibig, Panginoon. But Lord, to commit our lives, Lord God, to you, as you have given your life to us, Panginoon. But Lord, we commit everything to you, every part of our body, our mind, our soul, our strength, Lord God, because it's all from you, Lord God. Lord, forgive us. Kung kami, Lord God, ay talagang matitigas ang ulo, Panginoon, na kami, Lord God, ay sumusuway, makasarili, Panginoon, sakim, walang pakialam, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami, Lord God. But Lord, we are reminded that, Lord, our faith, Lord God, that we see you dying on the cross for our sins. Lord, you have cleansed us, Lord God. You have given your life to us, Lord God. And Lord, this beautiful gift of salvation, Lord God, makabawi-bawi mo na kami, Lord God, sa iyo, for our commitment to you. Kapatid, kung ano man yung commitment na inilalagay ni Lord sa heart mo sa oras na ito, pagkatiwalaan mo siya. Pagkatiwalaan mo ang Panginoon, na siya ang magbibigay sa iyo ng kalakasan, na siya ang magbibigay sa iyo ng resources, na siya ang magpo-provide, na siya ang magbibigay sa iyo ng wisdom. Kung ito ay pinapanalangin mo, ay talagang ito ay gusto ng Panginoon. Hindi lang ito gusto mo, kundi gusto ng Panginoon. Ito ay something na maitataas ang pangalan ng Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Maraming salamat po, Lord God, sa iyong katapatan sa amin. At Lord, pinagkakatiwala na po namin sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise. Ayan mga kapatid, muli po atin na pong ihanda ang ating mga kaloob para sa ating Panginoon at patuloy po nating awitan ng ating Panginoon.
Lord, maraming salamat po sa araw na ito, sa panibagong lakas, panibagong buhay at panibagong pag-asa. Maraming salamat po, Lord God, na kahit kailan nga po hindi kayo nagkulang. Patuloy niyo pong pinagkakalog yung pangangailangan namin sa araw-araw. At maraming salamat din po, Lord, sa patuloy na ginagamit ng mga tao para maging pagpapala po ng iyong simbahan. Patuloy mo po silang i-bless, Lord God, palakasin, nang patuloy po sila maging daluyan ng iyong pagpapala. At kung ano man po meron kami, Lord, ang lahat ng ito ay dahil sa inyo. Maraming salamat din po, Lord, sa mga taong patuloy na buong puso pinagkakaloob ang kanilang tithes and offering. Patuloy niyo po i-bless itong tithes and offering, Lord God, na magamit sa mga pangangailangan at gawain po ng iyong simbahan. At kayo na pong bahala magbalik sa kanila ng higit pa at sobrang pagpapala na sa iyo lang po nagmumula. Maraming salamat po, Lord. Pinagkakatiwala na po namin ang lahat ng aming buhay sa inyo, Lord God. Ito po yung aming samot dalangin. Lahat po ng mataas na papuri at pasalamat, pagsamba, pagdakila at pagmamahal. Sa iyo lang po namin ginaban. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen, Lord. Muli po mga kapatid, tayo po ay tumayo para sa ating pangukas na awitin. Dati itong ipikit ang ating mga mata as we welcome the Holy Spirit.